Magandang araw sa ating lahat. Hulaan ninyo kung saan tayo ngayon. Siyempre, kapag ganito ang kaganda ang tanawin, ay nandito lamang po tayo sa bayan ng Hunduan, isang bayan sa Ifugao. Nandito po tayo ngayon dahil gusto namin masaksihan, maranasan at ibahagi sa inyo ang isang makulay at tradisyonal na festival na dito lamang sa Hunduan ginaganap, ang Punok Festival. Makikita natin mula sa aming tinutuluyang hotel ang ilog kung saan nila idaraos ang nasabing festival. Kaya't samahan ninyo kaming muli sa paglalakbay na ito. Pero bago ang lahat, kumain muna tayo ng breakfast para may lakas tayo sa panonood. Sa Australian Hotel pala kami tumuloy. At yun, napakaganda ng tanawin dito sa hotel na to. Yan ang makikita mo habang kumakain. Ang Ifugao ay hindi lamang tahanan ng mga magagaling na mga ukit at hagdang-hagdan na palayan, kundi ito ay lalawigan rin ng mga mayamang kultura at tradisyon na hanggang sa ngayon ay sinasagawa at pinangangalagaan hindi lamang ng mga kawani ng gobyerno, kundi ang lahat ng mga mamamayan. Napakaganda ng tanawin habang kami naglalakad pababa. Kayang-kaya ng aking asawa yung ginawang tulay. Hello, good morning, makapunok. Makipunok kami man. Hello. Hello, morning. Or punok. Bumano ka mo torge. Tara ka din din anan siya dadating at. Hello. Ayan. Bumain ka bayrang. Hello. Isang taunang tradisyon na nagtatampok ng ritual sa bayan ng Hunduan ay ang Punok Festival. Dito nasusubukan ang lakas ng mga kalalakihan at kababaihan sa ginuyudan or tug-of-war sa ilog ng Nanhipukanan o Convergence Point ng ilog ng Hapaw gamit ang hugis hook na pakit na parang ganito na puno ng atuba. Ito ay ginagawa bilang tanda ng isang masaganang ani at hudyat ng pagtatapos nito sa nasabing bayan. Tatlong magkakalapit na barangay ng bayan ng Hunduan ang kalahok dito. Ito ay ang Barangay Hapaw, Baang at Nunggulunan na hinahati ng dalawang ilog. Bawat kalahok na barangay ay nagsusuot ng tradisyonal na kasuotan ng Ifugao. At dito sa ilog na ito, gaganapin ang nasabing tradisyon.
punok side. Anya iti kasla importance na dahito kanyayo. Dahil ko punok. Pag ito nila ito, importante. Dito yung kasas preparation, ti panagapit ni successful nga panagapit ni naimura nga pagay. Then, dito yung ako kay dati nga kaugarian ti nagigay imununa nga inono. Anlang nga tatta nga mas celebrate na hindi pa ilaing. So, this consists of 3 barangays, right, sir? 3 barangay. Barangay Hapaw, Baang, and Nungulunan. They got in per boundary. The boundary of Baang and Nungulunan, and then Hapaw and Baang. So it's a feast for harvest. Pas kami ti harvest to hapaw. Anya yung makunayo ti punok tata. Oh, it's my first time. Pero sabi nila, ang ganda-ganda daw. Panam ti punok tata. Mayat? Mayat ba? Okay. Di makitag-over ka. Okay. Anya ti kasla importance na dito kanyayo, dito punok. Dito yung kasalanga pang importante na dito mangangay dito tapno hangay nga pa hanga malipatan na dito. One tradition. Di pa lang bin kami kada dito. Mangangay after harvest. After harvest. After harvest kan kasla beginning ti panag tatalon man ano no kasi mabay October pa lang pinagtatapos. Kasla closing na nga rod. Uin siya. No kasalapang acknowledge the blessing nakaharvest kami ti adu nga pagay adanan pang pakan mi ti sangaili. Punok ti Hapaw. Kanayon ti besa nga tawin nga every year nga mausa. Makitag-over kayo ba kayo? Makitag-over kayo? Ada makita ba pa? Nila ka mo huwa. Punok mo na to? First. Ang pagdiriwang ay nagsisimula sa isang marcha at chanting sa terraces habang bumababa sila patungo sa Nonhipocana o ang convergence point ng ilog ng Hapaw at ng tributary nito. Dala ng mga kalahok ang mga kagamitan sa nasabing ritual, kabilang ang pakit na ito, makikita ninyo yung kahoy, na gagamitin sa tug of war, ang kinaag at ang dongla o red palm.
Galing. Sa karyo lahi, ini po,
Ang pinauwas na ihatag sa biyaya ay ihatag ng kulan ng bayan at ibaon ng DMC ni Dola at manhit at umari siya daragawi wakan ang dihagap kaya anak ka Mama, kay bakit na gayang na ya kaya ano kaptenan at Larayan, ako nali, ya kama at itekin ko, ya nakitekin ang nilumpang walo, ang ilo kaya mamakayog, tamawala ang taon na din, taumari mo sa totoo na na, kaya mo hindi sa taon namin, at kesa ko na mordoon, at kesa ko na kaanin, tamanga kayo na hindi mable. All barangay captains of the three different barangays will come here at the site. Hello. Okay, rolling sa ko. Yeah. Once mapinito kami, yung whistle, yung yung namin baksinan. First, yung ginakuha. Wala kayo kasi. Continuous kami kami. Ipaaayos mo nyo. Lumulat. Basit. Ito na babayan kami lang at Basit. Barangay ba? Mabawang lumulat. The fight. Okay, ready? Barangay Baang and Barangay Lunggulunan, winner, Barangay Baang! Yari yung aktukan di pa ito, kasi.
commitment in Nakulan. Play between Barangay Hapak and Barangay Baang. Winner, Barangay Baang. Ada, itakot nyo namin. Kita bababa yung basket. Lepas mo. Nabuyod sa inong kulunan. Iwalakan unit Barangay Hapaw. Iwalakan unit ang packet na itangot mo. Alright? Iwalakan unit ang packet. Go! Go! Okay!
Barangay Baang and Barangay Nunggulunan. Winner, Barangay Nunggulunan. Of the hand, 4, 3, go! Barangay Hapaw and Nunggulunan, winner Barangay Hapaw. Bukod sa tug of war, ay nagkaroon rin sila ng upuhan, hiya-hiya o patagalang ng hininga sa loob ng tubig. Barangay Baang out and winner Barangay Nunggulunan. Ipinakita rin ang galing at lakas ng mga kalalakihan sa dopap o dopap. Ito ay ang traditional na wrestling ng Ifugao. One, go, go! Result ay wala tayo tuwag. Barangay Baang and Barangay Hapaw for second place. Ba, ito eh. Hapaw yaba. Result of the dopap. Result of the dopap played between Barangay Hapaw and Barangay Baang. Winner Barangay Baang, and for our champion, the Barangay Nunggulunan. Lord, wala ba? Wala daw. So, dagdagan sa request yung editing so hindi na mangyayari ang ugbog. Ang next game now is our special edition of our Punok or Guyudan, which is to be played by our visitors. Inaniraan rin ang mga bisita na lumahok sa tug of war para iparanas sa kanila ang kakaibang kultura ng nasabing mga barangay na kinaganap sa tubig ng Ilog Hapaw. Ang nasabing festival ay nakakaantig at para bang gusto ko ring lumusong sa presko at nakakainggan yung tubig para maranasan at maramdaman ang kakaibang saya ng nasabing ritual. Pero di ko rin kayang pigilan ang aking sarili na iwanan ang aking cellphone at huminto sa pagkukuha ng mga kakaibang video at larawan ng nasabing okasyon. Ayaw kong ma-miss na makunan ang bawat momento ng nasabing kaganapan.
Okay, ready? 1, 2, go! Ito sa punok o isa itong mga materials natin sa punok, aano rin nila, kung makikita to ng mga tao downstream, malalaman po nila na ang harvest dito sa Hapaw, Baang at ang Nunggulunan ay tapos na. This is the significance of this activity. Kapag nakita na rin po nila ang tinaas na naanod, ay pwede na rin po kumuha ng mga malalansang or magulang ng malalansang isda, katulad ng mga fish, tilapia at iba pang uri ng mga malalansang na galing po sa ating palayan. Okay, so barangay Baang Nunggulunan, inasan po ang barangay Hapaw. Wala, iwaras yun na ito nga, taanulot ako namin. Iwaras yun, oh. Sa huli ay inanon ng 3 barangay ang mga ginamit sa ritual tulad ng pakid, kinaag at mga iba pa nilang tanda ng pagtatapos ng anihan. Sa puntong ito, ang mamamayan ay pinapayagang kumain ng malalansang pagkain tulad ng isda at iba pa. Bato yung mga mighty. We encourage all the participants, the viewers, to wash in the river as part of our culture, to wash away all the negativities in life. Ayan. So ang last part po ng ating punok, kaya po maghugas tayo lahat sa may ilog para po maanod lang mga malas at iba pa. O kasi pag hindi kayo naghugas dito sa may ilog, ay para na kayo. And after that po, we encourage everybody to come here for a very short program before our public lunch. Kasunod nito ay inanyayahan muli ang lahat ng mga tao, lokal man o banyaga na nandoon sa festival na lumahok sa paghuhugas sa ilog para mahugasan ang mga malas at negatives sa kanilang mga buhay. Ang araw ay nagtapos sa isang piging ng masarap na native rice, pinakulo ang karne ng baboy at sabaw. Sulit ang pagdalo namin sa pagdiriwang ng punok. Ipinapakita nito kung gaano ka-proud at kahalaga ang pagdiriwang na ito sa buhay ng mga tao sa 3 barangay at ito ay nangangailangan ng proteksyon. Masasalamin rin dito kung gaano kahalaga ang pagkakamag-anak, ugnay ng pamilya, pagkakaisa, pagmamahal at paniniwala at respeto sa kultura. Sa buong buhay ko ay nakatira ako sa bundok. Pero alam ko sa sarili ko na marami pa akong dapat marinig, dapat makita, dapat matutunan at dapat gawin. Malayo pa ang aking lalakbayin pagdating sa kwento ng aking sariling bayan, lalo na sa kultura at tradisyon. Nagpapasalamat ako kung itong video ito ay inyong babahagi sa inyong mga kaibigan o kamag-anak. Salamat.